Magandang buhay mga kaibigan, mga kapanalig. Naritong muli ang inyong matinik at ang Musikero Channel upang magbahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan sa ating session na to is regarding about factoring. Factoring by grouping. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, kung pwede lang, kung maaari lang po, paki-subscribe na muna ng ating channel. Paki-press ng bell button at ng like button nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. At ngayon ito na ang ating panimula. Para sa ating unang halimbawa, we need to determine the factors of xy plus 2y plus 3x plus 6. Para sa step 1 ng ating solusyon, kailangan nating mag-grouping of terms. In this given example, naigrupo natin ang xy at ang 2y. Sa anong kadailanan? Kung papansinin natin ang first two terms, pareho silang may y. Sa makatuwid, pwede silang gawing isang grupo kasi pwede tayong mag-factor ng y. Ang first term ay may y at ang second term naman ay may y. And then ay grupo naman natin ngayon ng 3x plus 6. Bakit kaya? Kasi ang 6 is factorable by 3 and 2. Sa makatuwid, ang third term at ang fourth term, pareho silang may factor na 3. Ibig sabihin nun, meron silang common factor. So we have now xy plus 2y plus 3x kung saan ang 6 ay atin lamang ipinaktor ng 3 times 2. Yan. Ang 6 is factorable by 3 and 2. Kitang-kita naman na ang third term at ang fourth term pareho silang may 3. Sa first term and second term naman, pareho silang may y. Kaya sa step 2 natin, we have to apply the highest common monomial factoring method. In order to do that, ang y ng xy at ang y ng 2y ay kailangan lamang nating may factor. Ang 3 ng 3x at ang 3 ng 3 times 2, kailangan din nating may factor. Para masimplify ang ating given expression, ito na ngayon ang ating sagot, ang ating partial output. Y times x plus 2 plus 3 times x plus 2. Ngayon naman ay atin uling i-analyze ang ating given expression, ang ating partial solution. Kung papansinin natin, parehong may x plus 2, ang y times x plus 2 at ang 3 times x plus 2. Sa makatuwid, pwede pa nating i-apply ang highest common monomial factoring in this session. So we need to factor out x plus 2 and another x plus 2. That is why we have now x plus 2 times y plus 3. Thus, ang mga factors ng ating given expression na xy plus 2y plus 3x plus 6 is equal to x plus 2 times y plus 3. At yan ang ating final answer para sa ating example number 1. Let us now proceed to our example number 2. Factor 9x cubed plus 36x squared minus 4x minus 16. At syempre, para sa ating first step, grouping of terms. In this case, nag-decide ako na ang 9x cubed at ang 36x squared ay gawing isang grupo lamang. And then ang 4x at ang 16 ay gugrupo nating isang grupo. Bakit? Kung i-analyze natin ang 9x cubed plus 36x squared, ang 9 at ang 36 meron silang common factor na 9. Ang x cubed naman at ang x squared, pwede natin ma-factor out ang x squared. Pagdating naman sa 4x at 16, ang 16 is factorable by 4 times 4. Sa makatuwid, meron silang common factor na 4, ang 4x at ang 16. Ang common factor nila is simply equal to 4. Kaya pinaktor ko ang 36x squared ngayon, mga kaibigan. 9x squared times 4 is still 36x squared. Kung ating ngayong papansinin na 9x squared naman at ang x, kapag minultiply natin, equal pa rin yan sa 9x cubed. At kitang-kita naman na mayroon silang common factor which is equal to 9x squared.
Sa pangalawang grupo naman, ang 16 ay ating na-factor out. Not factor out, mamaya pa yon. Na-factor natin ang 16 ng 4 times 4. At kitang-kita na ngayon na ang ating third term at ang fourth term meron silang similar or common monomial factor which is actually equal to 4. Sa step 2, we need to apply now the IES common monomial factor. Kasi nga may common monomial factor ang 9x square x at saka ang 9x square times 4. Ang common monomial factor nila is 9x square. Sa third term, ang common factor is 4 with the fourth term na also 4. So factor out natin ang 9x square sa first two terms and factor out naman natin ang 4 sa last two terms, ang third term at ang fourth term. In doing that, factor out natin ang 9x square sa first term and second term. And also, we have to factor out 4 para sa ating third and last term. Finally, ito ngayon ang ating partial solution. Na-factor out na natin ang 9x square sa ating given binomial na 9x square x plus 9x square times 4. Ang matitira na lamang sa loob is x plus 4. And then with the 4x plus 4 times 4, na-factor out na natin ang 4. Kaya ang ating partial solution ngayon is 9x square times x plus 4 minus 4 times x plus 4. Kung ating susuriin muli ang ating partial solution, nakakakita na naman tayo ng similarity. Pareho silang may x plus 4, which means pwede nating i-factor out uli ang x plus 4. Kaya para sa ating third step, again, we have to apply IES common monomial factor type of factoring. Kung ipa-factor out natin ang x plus 4, ang magiging partial solution natin sa ating given expression is now 9x squared minus 4 times x plus 4. Suriing mabuti uli ang ating given expression. Tila yata mayroon pang pwedeng i-factor dyan ang 9x squared minus 4. I think 9x squared minus 4 is applicable dito. Definitely, ang difference of two squares. That's why step number 4, we need to apply difference of two squares factoring because 9x squared minus 4 is still factorable. Ano nga ba mga factors ng 9x squared minus 4? Ang 9x squared minus 4 is factorable by, I think, 3x plus 2 and 3x minus 2. Kasi nga, difference of two square yan eh. And then ang x plus 4 naman is ma-retain. Yan ngayon ang ating, I think, final output. Yan lang ang ating sagot sa ating factoring problem. 3x plus 2 times 3x minus 2 times x plus 4. Na kapag yan, i-multiply natin ang tatlong binomial na yan, babalik lang tayo sa ating given. The 9x cubed plus 36x squared minus 4x minus 16. Finally, ang ating sagot para sa ating problem, para sa ating factoring problem, 9x cubed plus 36x squared minus 4x minus 16 is simply equal to 3x plus 2 times 3x minus 2 times x plus 4. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Papuri sa Panginoon magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po.